Ngayong araw nga ay busy ako. Busy nga magpakyut. Ngayong araw nga ay pupuntahan kami kaya ito na nakapak na mga damit namin. Pagkatapos ko nga inayos tong mga damit namin, sinod ko naman tong tupiin yung jacket na dadalihin namin. Napag-isip-isip ko kasi baka malamig sa biyahe kaya ito dinala ko na yung jacket na gagamitin namin. Dalawang jacket nga pala ang dadalhin ko dahil tag-isa kami ng boyfriend ko. Siya kasi ang magdadrive sa pupuntahan namin. Pagkatapos ko nga magtupi ngayon, outfit check muna tayo. Dito nga pala ang pinili ko sa harapan maupo mga mare dahil nga hindi ako sanay sa mahabang biyahe, baka nga mahilo ako. Nagdala na nga rin pala ako ng pillow neck, baka kasi sa biyahe makatulog ako at sumakit ang batok ko. Nasa biyahe na nga kami neto, tignan mo nga napakaswerte kasi umulan pa. Sa Santa Fe Maliko nga raw kami dadaan sabi ng mga kasama ko para daw mas mabilis ang biyahe. At nandito na nga kami sa Maliko kung saan ang daan ay literal na liko-liko na kung saan iikot talaga ang mundo mo. Parang yung ginawa sa'yo ng ex mo na pinaikot-ikot lang ang mundo mo tas iniwan ka. Char. Hanggang dito nga mga mare ay umuulan. Sana nga sa pupunta namin ay hindi maulan. At nandito na nga kami sa parte talagang paliko-liko. Sa bandang kaliwa nga nito mare may falls at napakaganda doon. Try niyong puntahan baka sakaling magustuhan niyo. Shoot mare, ito na nga yung sinasabi kong daanan sa inyo na kung saan literal na liko-liko. Tumatawa na nga ang boyfriend ko dito kasi niloloko niya ako baka daw nga mahilo at masuka ako. Pero sabi niya nga mare ay dahan-dahanin niya na lang daw ang pagdadrive para nga daw hindi ako mahilo. Mga bandang alas 3 na nga to mga mare nang magising ako dahil tinulog ko kasi nahihilo na ako. Sabi ko pagkagising ko dapat nakalabas na kami pero ito pa rin nandito pa rin para kami sa daanan na to. Sa parte na nga na to nahihilo na ako pero hindi ko lang pinapahalata. Shoota mga mare, tingnan nyo ito na akin sinasabi ko at kinakatakutan ko sa daanan na to. Bigla ba namang humamog at hindi nga namin makita ang daanan namin. Dinahan-dahanan na nga lang ng boyfriend ko ang pagdadrive kasi nga hindi namin makita ang daanan. Hindi makita dalam sa tutong. Ano ko nga talaga ni Agam. Hindi ang matay. Andito pa rin nga kami sa daanan ng Maliko at tignan nyo nga mare, walang humpay ang hamog dito. Andito na nga kami sa kung saan ang dinadayo at pinapasyalan ng mga tao dahil sa magandang view. Hindi nga natin maaninag ang view dito kasi nga tignan nyo ang hamog. Nakatot na. Nararas to dito. Sa wakas nga mga mare at nakalabas na rin kami sa daanan ng Maliko at nandito na kami sa daanan papuntang Pangasinan. Ang boyfriend ko na nga lang ang nag-video dito kasi nga sabi ko nahihilo pa ako. Nakyang. Malayo-layo pa nga tong biyahe na to mga mare. Pinag-hi ko na nga lang yung boyfriend ko sa vlog ko para naman makita nyo. Tapos na nga kami mga mare at papunta na kami sa daanan ng Binalunan. Alas 4 na nga tong mga mare na makarating kami dito sa Binalunan, Pangasinan. Shoota nga mga mare kung hindi nga ulan ang bubungad sa amin mahaba-habang traffic naman. Gumamit na nga lang ng Google Map ang boyfriend ko para nga daw hindi kami maligaw ng daan. Sa Pilipinas nga mare hindi na bago ang ganitong eksenang mahaba-habang traffic. Dapat sa mga ganitong eksena mga mare, dapat mahaba ang pasensya mo. Katulad nga ng sinabi ko mga mare, dapat mahaba ang pasensya mo sa ganitong mga traffic. Buti na nga lang at yung driver namin ay mahaba ang pasensya. Ang nag-drive nga dito mga mare ay yung kuya ng boyfriend ko. Itan nga ang boyfriend ko at ang kuya niya sa pagdadrive para hindi naman daw mapagod ang bawat isa sa kanila.
Dahil nga sa kahabaan ng traffic ay tinulog ko na nga lang muna. Dahil nga mare, sa sobrang kahabaan ng tulog ko, hindi ko namamalayan. Nandito na pala kami sa boundary ng La Union. Welcome. Bibi ka talaga sumali ko pag naang ibibigay. Ras na tayo pumanaw dyan. 3 oras lang tinga ng tinay. Hindi pala ka masanusay niya. Hindi pala ka masanusay. Sa Ilocos Norte nga pala kami pupunta mga mare. First time ko nga pala pupunta doon. Hindi nga rin kayo magtatagal doon at balikan rin kami. Dahil nga sa sobrang kahabaan ng biyahe, ito nga nagutom na kami. Dito nga pala kami kakain sa Joshka and Eatery, Kambingan at Bulaluhan. Sobrang kahabaan nga ng biyahe namin. Ito ng mga kasama ko nagutom na. Namimili nga pala sila ng uulamin namin. Tortang talong na nga lang mga mare ang ulamin ko dahil di naman ako mahilig sa pinapaitan. Kumain na nga lang muna kami dito mga mare para pagdating namin doon ay magpapahinga na lang kami. At dahil nga mga mare sa sobrang gutom ko, ito nga walang natira sa pagkain namin. At dahil nga sa sobrang busog namin mga mare ay nagpahinga muna kami. Mga bandang 6:00 nga to mga mare at dito muna kami magpapahinga saglit. At dahil nga ay gabi na at umuulan na rin kaya nga tuloy na ulit kami sa biyahe. Mga around 8 PM na nga mga mare at nandito na nga kami sa boundary ng Ilocos Sur. 4 hours pa nga ang katagalan ng biyahe mga mare bago makarating sa Ilocos Norte. Nagpicture-picture nga lang muna kami dito mga mare at nagkape na rin. Pagkatapos nga namin magpahinga saglit mga mare ay tuloy na rin kami ulit sa biyahe. Alam ko naman mga mare na mahaba pa tong biyahe na to kaya naman itinulog ko na lang muna. Sa tinangalan na madaling araw na makarating kami dito sa Ilocos Norte. Hanggang ito na nga lang muna mga mare at abangan nyo na lang ang parte ng video na to.